Hi everyone, Joyful Friday sa inyong lahat. Joyful dahil bukas ay weekend na naman. Sa mga may planong lumabas at gumala bukas, doble ingat po tayo, lalo't napakataas ngayong araw ang tinamaan ng COVID sa ating bansa. Nasa lampas 9,000 ang nagpositibo ngayong araw. Kaya mas mainam siguro na manatili na lang muna tayo sa bahay kasama ang ating mga pamilya during weekends. Naging usap-usapan lately yung mga pagsisingit ng mga local officials natin para sila ay mabakunahan. Hindi lamang mga local officials, nung isang araw ay naging issue rin yung pagpapabakuna ng isang artista na si Mark Anthony Fernandez sa Parañaque City. Kahit mismong si Pangulong Duterte ay hindi natuwa dito sa mga pangyayaring ito. Dahil alam naman natin na limitado pa lang yung mga bakunang pumapasok ngayon sa ating bansa at ang priority nito ay yung mga frontliners. Pinapaimbestigahan na rin ngayon itong mga kasong ito ng pagsingit ng mga local officials para sila ay mabakunahan. Ganon din itong kaso ni Mark Anthony Fernandez kung bakit kahit hindi siya nasa priority list ay nabakunahan siya. So dito sa videong ito mapapanood natin yung interview kay DILG Undersecretary Epimaco Densing na interview sa kanya ng Radio Inquirer. Ganon din mapapanood natin yung interview naman kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares ng Teleradio. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag nyo rin kalimutang i-click yung all para every time na meron ako mga videos na ina-upload, makakatanggap agad kayo ng notification. Sa gayon ho, amin yung tinanong sa ating legal experts, no? Yung mga sumingit, kagaya po ni Mark Anthony Fernandez nga kahapon na wala sa priority list pero nakasingit, as of this time, wala ko kami nakikitang potential liability. So, mukhang makakalusot siya kung wala kayong makikitang liability. Pero sana naman yung mga ordinaryong Pilipino na wala naman dun sa mga priority listing, makonsensya na lamang po kayo na marami sa ating kababayan laging exposed sa COVID-19. Itong healthcare workers, kami tayo, isang bakuna na hindi natin o pinagkait natin sa mga healthcare workers ay isang bakuna na pinagkait natin sa mga kalusugan ng mga taong lumalaban para sa taong bayan, lalo na sa kapanuhunan na may COVID. Ipapalabas na namin hopefully by this afternoon ang show cause order kay Mayor Edwin Olivares para magpaliwanag siya kung ang responsibility niya po ang pagsisigurado ng ating vaccination plan ay nasunod sa kanyang lokal na gobyerno. At narinig natin si Pangulong Duterte kagabi na nagalit tungkol doon dahil niwala siya sa A1 to 5 priority list or B1 to 6 priority list. Bigla silang nakasingit. So nakakapikon at sama ng loob para sa ating mga kababayan na dapat inuuna natin yung ating frontline workers. Opo, Yusek, kasi ang narinig ko pong naging paliwanag ay comorbidity daw po si Fernandez. And ito po daw ay naandun sa tinatawag na substitute na po, kapag may tumanggi po ay kailangan hindi masayang itong bakuna, kaya nakalinya daw po ang papalit para tumanggap ng bakuna. So bilang sa DILG at sa DOH, paano po yung nagiging proseso ng substitution para po masiguro po natin na hindi po masasayang yung bakuna? Ito po ba ay naging malinaw ang patakaran o proseso sa ating mga LGUs, Yusek? Una sa lahat, excuse na lang nila nung nalaman lumabas sa balita na nakapagpalusot sila ng isang non-priority individual, gumawa na silang rason. In fact, nadagdagan pa yan, Rocky, dahil nakareceive ako ng information ngayong umaga na merong konsihal din ng Parañaque na nagpabakuna rin kahapon at meron din isang empleyado ng Department of Justice na hindi binigay sa akin ng pangalan, mga nagsumbong lang. So talagang hindi nila sinunod itong mga priority list. At pag sinabi natin priority list, pag hindi po available dapat yung mga babakunahan, yung substitution dapat nandun din sa mga priority individuals. Hindi sila dapat tumalon sa labas, no? Which is, in their case, AstraZeneca po yan, so napaka-sensitive sa atin. So narinig natin mismo si Undersecretary Densing at sinasabi nga niya na mukhang absuelto or lusot na si Mark Anthony Fernandez dito sa investigation ng pagbabakuna sa kanya. Sabi nga ni Undersecretary Densing ay kumonsulta sila
sa ilang legal experts at sinasabi nga ng mga ito na hindi criminally liable or walang pananagutang kriminal si Mark Anthony Fernandez sa ginawa niyang ito. Ayon naman kay Mark Anthony Fernandez ay wala naman daw siyang nilabag na batas dahil ayon nga sa kanya ay nasa second priority list siya. Yung unang priority kasi ay yung mga frontliners at yung susunod doon ay yung mga senior citizens at yung people with comorbidities. At dito raw siya napapabilang as a person with comorbidity. Ang ibig sabihin ng comorbidities ay yung mga taong may dalawa o higit pa na nararamdamang sakit sa katawan. Katulad halimbawa ng diabetic siya at the same time ay may problema siya sa kidneys. Considered siyang tao na may comorbidity. So sa paliwanag nga ni Mark Anthony Fernandez, sinasabi niya na siya ay isang hypertensive patient dahil madalas daw ang kanyang BP ay nasa 180/130. And at the same time, ay isa rin siyang taong may depression. At ito daw ay pinatunayan ayon sa pagsusuri ng City Health Doctor ng Parañaque. Kung kaya pasok siya sa next priority list after frontliners. At the same time, dinipensahan din ito ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Panoorin natin yung interview kay Mayor Edwin Olivares ng Teleradio. Peter, as of now, wala pong binibigay pa sa aming memorandum ng show cause yung ating DILG. At siguro po yung ating undersecretary, dapat siguro alamin niya muna yung istorya bago magsalita ng statement. Kasi alam po ninyo, Peter, tuloy-tuloy yung ating vaccination program natin dito sa Parañaque. Mula nung nabaksakan tayo ng vaccine 2 weeks ago ng DOH, ito yung Sinovac at saka AstraZeneca. At doon po sa kanilang guidelines, ang priority po natin dito, yung ating medical health frontliners. Meron kaming 4,000 frontliners po dito, public and private. Halos 90% to 95% na inoculate na po namin po sila. So yung ating pong frontliners, tapos na tayo, Peter, sumunod na po kami doon sa ating priority group, yung ating senior citizen, pati po yung ating mga person with comorbid. Yan po yung susunod po natin. Pag po doon sa ating vaccination time, hindi po dumating yung ating health worker, yung mga 5 to 10%, sinasubstitute po natin yan ng susunod na priority group. Yan po yung senior citizen at yung person with comorbid. Yung person with comorbid. Pinanong ko po yung sa ating medical team, yung nag-vaccine po kay Mark Anthony Fernandez, yung pong tao, meron pala siyang comorbids, kaya po siya binaksin. Kasama po siya doon sa priority group na substitution doon po sa mga health center natin, mga health worker, na hindi po dumating kasi pa 5 to 10% na lang po yung ating pong hinihintay para matapos yung inoculation ng ating mga frontliners. Mayor, sorry, matanong ko lang po, no? Na-interview po si Sir Mark Anthony Fernandez. No? Sinabi po niya na wala naman po siyang nararamdaman na kahit ano. Ano po yung comorbidity na sinasabi niyo po kaya siya napagbigyan? And isa pa po, ito pong substitution list na ating sinasabi kanina, ito po ba ay aprobado at sinabi po ng DOH-IATF na dapat natin gawin once hindi nagpunta yung mga nasa A1 list natin? Yes, kasi meron naman pong hierarchy. Yan po, aprobado po yan ng ating IATF pati DILG para hindi po masayang po yung ating vaccine. So ang susunod po dyan, yung senior citizen at saka yung person with comorbid. Alam po naman natin sa public knowledge, yung depression ni Mark, di ba? Alam po natin po yun all over. At meron pong hypertension po yung tao according to sa ating medical team na nag-inoculate po sa kanya. Hindi po natin maitatago yung kay Mark. Alam po ng taong bayan po yan all over the country. Pangalawa, when you talk about priorities, no, yung pong mga senior citizens yata, kung tama yung aking recollection, ang nasa pangalawang antas ng prioritized segments, ano po. So which means why is ano po si Mark Fernandez, why is he so special? What made him so special na siya pa ang nauna doon sa mga ang dami-daming pwedeng nabakunahan sana ahead of him? Peter, yung pong ating senior saka comorbid na ano, halos the same ang priority po noon eh. The same. Yung pong mga taong may sakit, yung meron pong mga ailment. Kasi sila po yung mga vulnerable. Kaya yung senior po sila, vulnerable po yun, lalong-lalo na po yung person with comorbid. Yan po yung mga vulnerable. So, yung po aming medical team, yung mismo nagdoktor, na mismo nag-screen po sa kanya, inatest po niya na may comorbid si Mark Anthony Fernandez. Opo, pero si Mark Anthony Fernandez din po mismo, Mayor, ang nagsasabi na
Ako'y fit na fit, nag-gym ako, maganda ang pangatawan ko. Bilagay ko, Peter, sa iyo, di ba? Alam naman natin na may nangyari po sa insidente sa kanya. Natatandaan po ninyo? Doon sa Pampanga ba yun? Di ba? Opo. Okay. Di ba natatandaan po niyo yung insidente at nagkaroon po siya ng mga depression? At ang depression po is a comorbid. At sinabi po ng ating medical team na meron siyang hypertension. Opo. Yes, Mayor, we understand that, no? May comorbidity po siya. But Yes. right now, we are only, according din po sa IATF, we are only gonna be vaccinating yung frontliners natin. A1 po. Naintindihan po Tama natin yung comorbidity na sinasabi niyo for Mark Anthony, but there are Yes. others who also experience the same comorbidity. Bakit po siya nabigyan? Sila po, Iba, hindi. Kung sino po yung present po doon, Ma'am Vika, they will inoculate that. Hindi po pwedeng, kung ikaw ba'y driver at may comorbids ka, hindi ka bibigyan. Hindi po ganon. Kung sino po yung nandun po doon at meron po siyang pag-screen na may comorbids, bibigyan po ng vaccination on after nung ating pong frontliners. Kasi binanggit ko po sa inyo, Peter and Rika, yung frontliners po natin, halos 5% na lang naiwanan eh. Yung 5% po doon, hindi mo natin mapipilit naman sila yung 5% kung ayaw nila magpabakuna. Ini-encourage po natin po sila 100%. But we could not force them to take the vaccination. So, kayo po ba ay kinonsulta bago tinurukan si Mark Anthony Fernandez ng bakuna? Paano po ba yung decision making? Wala pong consultation po sa amin po doon kasi po yung ating medical team, vaccination team, alam po nila yung priority. Sila po ay brief ng ating CHO, brief siya ng ating City Health Officer kung sino po yung priority at susundan po nila yung pong priority group na ibinigay pong guidelines ng DOH at saka ng IATF. At sinabi po nila na yung pong babagit ko po, sinabi ng medical team na may comorbids ito, kaya binigyan sila as substitute na hindi po dumating yung ating pong health worker na halos nasa 3 to 5% na lang po ang hindi nababaksin sa Parañaque. Mayor, with what you're saying, na meron po tayong substitution list kapag hindi po dumating ang ating mga frontliners. Malamang meron po kayong listahan kung sino-sino na po at ilan na ang mga nabakunahan. Pwede po ba naming malaman ilan yung bilang ng mga hindi A1 trial list natin na nabigyan po ng bakuna on your LG? Ngayon lang po, wala po akong record. Pero yung pong ating pong CHO po natin, yung ating City Health Office po natin, may record po dyan. At based on the priority, yan po yung seniors at yung ating person with comorbid. So you're saying, Mayor, na ngayon po, hindi lamang si Mark Anthony Fernandez ang nabigyan ng bakuna na non-prior list, hindi yung mga health workers natin, kundi meron pa po mula sa inyong... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meron po. Meron po siya. Meron po, ma'am. Hindi lang po si Mark. Tapa. Tingin ko naman dito sa paliwanag ni Mayor Olivares ay hindi ako sold out sa kanyang paliwanag. Dahil sa dami pa naman ng mga senior citizens at ng mga person with comorbidities, ay bakit na-prioritize itong si Mark Anthony Fernandez? Samantalang kung titingnan natin, mas marami pa yata ang may mas malalang sakit kesa dito sa mga sakit na sinasabi ni Mark Anthony Fernandez. Kasi kung iisipin natin, hindi naman siguro araw-araw nakapila si Mark Anthony Fernandez dun sa vaccination center para mag-abang kung meron bang mga frontliners na ayaw magpabakuna or di kaya ay may mga frontliners na hindi sumipot para bakunahan. Kumbaga napaka-imposible naman na nakaabang siya doon araw-araw para sa ganitong opportunity. Kaya naniniwala ako na VIP yung treatment na ibinigay kay Mark Anthony Fernandez. Duda ko meron talagang nagbigay sa kanya ng schedule or di kaya ay may tumawag sa kanya na pumunta dun sa vaccination center para bakunahan siya. Kasi kung iisipin natin kung based sa booking or even based ito in alphabetical order, ay napaka-imposible na mapaaga ang pagbabakuna kay Mark Anthony Fernandez. So tama yung sinabi ni Undersecretary Densing na palusot na lang nila ito. Na kunwari ay nasa second priorities nga talaga itong si Mark Anthony Fernandez. At dahil may natira dun sa vial na supposedly itong vial na ito ay 10 shots ang dapat maibigay nito. At sinasabi nga nila ay masasayang yung natitirang laman ng vial kung hindi ito maiturok. Dahil alam natin na limitado itong mga bakuna. Halatang halata ayon nga sa sinabi ni Undersecretary Densing na naisipan na lang nila itong mga rason na ito na ibinibigay nila ngayon ay dahil nabisto sila.
So aabangan natin ngayon kung tatanggapin ba itong paliwanag ni Mayor kapag na-serve na sa kanya yung show cause order. Itong show cause order na ito na sinasabi ay isang order galing sa korte na kung saan ay nire-require ang isang tao o grupo ng mga tao para magpaliwanag at para mag-justify at para na rin patunayan ang isang bagay sa korte. Dahil kung hindi ay malamang na may masasampang administrative cases laban dito kay Mayor at sa iba pang mga taong involved dito sa pagbabakuna nila kay Mark Anthony Fernandez. Katulad din ito ng mga kaso ng 5 pang mga mayors na sumingit para sila ay mabakunahan. Kapag kasi nalalabas sa investigation na meron silang nilabag na protocol dito, ay pwede silang suspindihin o di kaya ay pwede sila tanggalin sa pwesto. Totoo naman yung sinasabi ni Mayor na masasayang kasi yung bakuna. Lalo pat limitado lang itong mga bakuna na meron tayo sa ngayon. Kumbaga sa isang vial ng bakuna, 10 to 11 shots ang pwedeng gawin doon. Ngayon kung may natitira pa dito sa vial na ito ay sayang naman kung hindi ito magagamit. Pero ang tanong kasi dito ng karamihan, sa dami ng mga nasa second priority list at meron pang mga frontliners na hindi pa nababakunahan, ay paano na isingit at nabakunahan si Mark Anthony Fernandez? Kumbaga parang sinasabi dito na napakaswerte naman niya na nandoon siya sa tamang pagkakataon para mabakunahan. Although tama rin naman yung sinabi ni Undersecretary Densing na wala kay Mark Anthony Fernandez ang CC dahil meron tayong tinatawag na command responsibility. Kumbaga, wala namang magagawa sana si Mark Anthony Fernandez kahit gusto niyang mabakunahan kung walang pumayag na bakunahan siya. Ibig sabihin kasi ng command responsibility ay yung pagkakamali ng isang superior or halimbawa sa kasong ito ng isang mayor na hindi niya napigilan yung maling ginawa ng kanyang subordinates o yung mga tao niya. Katulad sa kasong ito, yung mga in charge sa pagbabakuna na kung saan ay parang iniskip nila yung protocol para bakunahan si Mark Anthony Fernandez na hindi pa naman nasa priority list. Kumbaga, nakalusot ito nang hindi niya namalayan or hindi niya nabantayan at hindi niya binigyan ng pansin. Kung kaya dahil dito ay may pananagutan siya sa batas dahil ito yung tinatawag na command responsibility. At sa parte naman ni Mark Anthony Fernandez ay sana pinairal niya yung pagiging compassionate niya o yung pagbibigay simpatya sa mga taong mas nangangailangan nitong bakuna. Lalo pat hindi naman siya masakitin, hindi naman siya senior citizen, at hindi naman siya at risk na kung saan ay hindi naman siya madalas na expose sa mga COVID patients. So sana kahit kung halimbawa ay inoffer ito sa kanya, ay sana tumanggi na lang siya at sana sinabi na lang niya na ibigay na lang muna ito sa mas nangangailangan. Naiintindihan ko rin naman na lahat tayo ay nais nating magkaroon ng panlaban dito sa virus na ito. Ang problema nga lang sa ngayon kasi ay limitado pa itong bakuna na pumasok sa ating bansa. At tama lang din na mas uunahin yung mga nangangailangan talaga, katulad ng mga frontliners. So sana magpaubaya na lang muna tayo sa mas nangangailangan. Dahil pag dumami ng dumami sa mga frontliners natin ang magkakasakit, tayo rin ang mahihirapan. Kumbaga, hindi natin dapat hayaan na itong mga frontliners natin ay susulong sa gera na wala silang dalang mga armas. So sa ngayon nga ay nakarating na ito sa mga kinauukulan, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte, sana nga matigil na itong mga paniningit ng mga lokal na opisyal natin pagdating sa pagbabakuna. At kung lalabas investigation nitong mga mayors na ito na napatunayang nagpabakuna nga at meron silang mga nilabag na protocol sa IATF, ay dapat talaga silang managot at bigyan ng leksyon para nang sa gayon ay hindi na sila tutularan. Matuto sana silang sumunod sa mga protocols na ang pagbibigay ng bakuna sa Pilipinas ngayon ay limitado pa lang. So ang number 1 priority ay mga frontliners. Pag natapos na itong mga frontliners, ang susunod dito ay yung mga senior citizens at people with comorbidities. So that's it for now mga kaibigan. Once again, thank you for watching. Happy weekend sa inyong lahat. And paalala lang din, huwag tayo maging pasaway. Magdoble ingat po tayo lagi dahil dito sa pandemyang ito. Stay safe everyone and God bless.